Parehong manunulat sina Redentor at Carlo at may malikot na imahinasyon. Pero hindi na kailangang marunong magsulat ng kwento para hindi makaisip ng kung ano-anong nakaaalarmang senaryo sa itsura ng lugar na tinatalunton nila. Mainam na lang at maliwanag pa, kaya kahit paano ay may pampalakas loob pa silang naiisip. Lalaki sila, walang duda, pero kinakabahan talaga sila sa lugar. Napakaliblib. Muli nilang iginala ang paningin, tapunan ng mga sinasalvage o hideout ng kulto o ng mga aswang, ang imaheng nabubuo sa kanilang isip. Magkasabay nilang nilingon ang pinanggalingan. Nagdadalawang isip na kung susundan pa ba ang matanda o kakaripas na ng takbo pabalik. Pareho silang naigtad nang sa paglingon nila sa matanda ay nakatayo na lang ito. Nakatalikod sa kanila. Ngunit nakapaling ang mukha patagilid kung saan ang itim ng mga mata ay nasa sulok. Nakatingin sa kanila. Kung hinihintay ba sila o senyales iyon ng isang mapanganib na babala ay hindi na nila nahuhulaan. Nang ipagpatuloy nito ang paglakad, nagkatinginan uli sila. Katumbas naman ng mga salitang bahala na. Tinalasan na lang nila ang pakiramdam at saka ito sinundan. Hindi naman nagtagal, huminto na ang matanda at sinabing naroon na sila. Nagtaka na naman sila. Wala namang bahay sa paligid ng kinatatayuan nila. Tatanungin na sana nila ang matanda nang makitang abala ito sa ginagawang paghawi sa matataas na talahib gamit ang kawayang tungkod. Nanlaki ang mga mata nila nang matuklasang nicho pala ang nasa likod nun. Nalunok nila ang sariling laway. Sementeryo ang kinaroroonan nila. Hindi lang agad mapapansin ang mga nicho dahil bukod sa iilan lang ay magkakalayo pa. Nahaharangan pa ang mga iyon ng matataas na talahib at malalagong damo at halaman. Kung pakasusuriin, parang lumang sementeryong ang mga nakalibing ay abandonado. Tila may malaking trosong sumalpok sa kanilang dibdib. Hindi dahil sa nakapangingilabot na lugar, kung hindi sa nakapanlulumong sagot sa tanong kung bakit doon sila dinala ng matanda. Hindi iyon ang inaasahan nila. Malayong malayo sa akala nila. Naumid ang kanilang mga dila at nagmistulang tuod habang pinanonood ang paghawi ng matandang lalaki sa mga natuyong damo at mga dahon sa ibabaw ng halos nilulumot na puntod. Bagaman may kutob na kung sino ang nakalibing doon, ay napanganga pa rin sila nang mabasa ang pangalan ni Goryo, ang kababata nila. 3 taon na palang patay. Walang salita ang namutawi sa pagitan ni Redentor at Carlo habang binabagtas ng sasakyan ang kahabaan ng kalsada pabalik sa Maynila. Pareho pa ring pinoproseso ng kani-kanilang isip ang narinig mula sa matanda.
Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para mapigilan ang paniningil ng bantay sa malaking puno. Pero nabigo ako. Alam ko ang tungkol sa punong iyon. 9 na taon pa lang ako nang matuklasan. Kumalat na ang mga bukol sa aking lapay. Hindi na raw magtatagal ang aking buhay ayon sa manggagamot. Halos mabaliw si ama. Namatayan na ng asawa, ay mamamatay pa ang nag-iisang anak. Isang gabi, inakay ako ni ama papasok sa gubat. Pasan niya ang isang bulig ng saging, habang tangan ko naman ang gaserang tumatanglaw sa aming ninaraanan. Natatakot ako, pero ang sabi niya ay malapit na raw. Konting tiis na lang. Humihingal na kami ng huminto sa tapat ng napakalaking puno. Matapos niya akong alalayan nakaupo sa damuhan, nagmamadali niyang ibinaba ang bulig ng saging sa pagitan ng malalaking ugat. Pagkaraay lumuhod siya na tila nagdarasal. Tinanong ko siya, pero sinenyesan niya akong tumahimik. Pagkatapos niyang magdasal, inakay na niya ako pauwi. Pagkaraan ng 3 araw, isinama niya uli ako pabalik sa malaking puno. Naglulundag siya sa tuwa nang makitang nawala ang bulig ng saging. Habang ako naman ay naguguluhan, iniisip na baka may napadaan lang doon at kinuha ang inilagay niya kaya nawala. Umiiyak siya habang yakap-yakap ako. Tinanggap daw ng mahiwagang puno ang alay niya. Gagaling na daw ako. Hindi na daw ako mamamatay. Noon ko na lang nakitang ganoon kasaya si ama. Kaya hindi ko na nasabi ang naisip. Nangyari nga ang pinaniwalaan niya. Ang ilang buwang taning sa buhay ko ay nakalampas. Gumaling ako. Lumakas pa nga. 12 anyos na ako ng isang gabi. Nagising ako dahil nauulinigan kong may kausap siya. Sumilip ako sa siwang ng dingding. Nakikita ko si ama, pero ang kinakausap niya ay hindi. Nagmamakaawa siya sa kausap. Umiiyak. Napakaigsi daw ng 3 taon. Totoy pa raw ako. Hindi ko pa raw kayang mabuhay mag-isa. Noon ko naintindihan ang tinatakbo ng pag-uusap nila na hindi ko nakikitang nilalang. 3 taon pagkaraang matupad ang hiling ni ama, mamamatay siya. Hindi na ako nakatiis. Lumabas ako at nilapitan siya. Iyakap niya ako ng mahigpit. Dahil sa pakiusap ko, napapayag ko siyang bumalik sa gubat. Muling mag-alay sa malaking puno at makiusap para sa kanyang buhay. Halos suyurin namin ang gubat, pero hindi na namin nakita ang malaking puno. Isang mangangahoy ang nakilala ni ama doon. Alam din ang hiwaga ng malaking puno. Ayon sa mangangahoy, kung may bagong makasusumpong sa puno at hihiling, hindi na raw kukunin si ama. Nakatanaw kami ng pag-asa. Kaya sinabi ni ama sa matalik niyang kaibigan, sa ninong ko, ang tungkol sa puno. Marahil, sinabi naman ito sa iba pa, dahil napabalita ang biglang pag-asenso ng mga ito. Ang akala namin, magiging maayos na ang lahat.
Ngunit, namatay pa rin si Ama nang sumapit ang 3 taon mula nang matupad ang kanyang hiniling. Nangako ako sa kanya, hindi ko sasayangin ang sakripisyo niya. Pero hindi ko natupad. Napakahirap. Hindi nawala sa isip ko na dahil sa akin, kaya siya namatay. Lalong bumigat ang konsensya ko nang mamatay din ang ninong ko at ang 2 nitong kapatid. Maaring may iba pa na hindi ko kilala at hindi na nabalitaan. Hanggang sa kumalat ang usap-usapan na ang pinakamagandang dalaga sa nayong ito ay halos magkandarapang pakasal sa binatang biglang yumaman at malayong malayo sa itsura ng mga manliligaw nitong mayayaman din ang buong angkan. Kinabahan ako, pero hindi ako nangahas magsalita. Mabait at mapagbigay si Goryo. Nasaksihan ko kung gaano siya kasaya sa piling ng mapagmahal at napakagandang napangasawa. Hanggang sa ang inaalala ko nangyari nga. Namatay din siya bago ang 3 taong anibersaryo ng kanyang kasal. Mistulang batingaw na umaalingaw-ngaw ang tinig ng matandang lalaking kanina lang ay kausap. Naigtad si Redentor ng umalo ng sasakyang minamaneho dahil sa lubak na nadaanan. Kinabig niya ang manibela at tinapakan ang preno. Nagitla din si Carlo na nauntog pa sa salamin ng sasakyan. Noon tila nagbalik ang kanilang wisyo. Nilinga nila ang isa't isa na waring sinasabing dapat maging maingat. Nagpalipas muna si Redentor ng ilang sandali bago muling pinaandar ang sasakyan. Halos magkasabay silang napabuga ng hangin at saka itinuon ang paningin sa kalsadang dinaraanan. Parehong hindi nagsasalita. Maliban sa mahinang tunog ng stereo at aircon ng sasakyan, ang malakas na kabog ng dibdib at pagbuntong hininga ang tanging naririnig.